So, good evening, students. Good evening po. Good evening, ma'am. So, before we start, kindly lead the prayer. Sino gusto mag-volunteer para mag-lead ng prayer? Ako po, ma'am. Mangga po. Okay, sige, Mr. Mangga. Thank you. Sige po, welcome po, ma'am. Let's bow our head and let's feel the presence of the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. At hinayaan niyo po kami, Panginoon, na magsama-sama po, Panginoon. Panginoon, i-bless niyo po kami, Panginoon. Balutin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Ingatan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kaalaman na kinakailangan po namin para sa pangarap po namin. Kayo na po ang bahala sa aming Panginoon. In Jesus' name, amen. So, thank you, Mr. Mangga, sa prayer mo. So, bago yan, attendance muna tayo. Can you please open your camera for the attendance? Okay na ba? So, 1, 2, 3. So, ayan, okay na. So, nakikita niyo na ba yung naka-flash na na PPT sa screen? Yes po. Yes po, ma'am. Okay, thank you. Nakikita niyo ba yung yung PPT, yung sa screen? Opo. Yes po, ma'am. Kita na Yes, po. ma'am. Ma'am, excuse po. Ma'am. Ano yung nasa screen niyo? Yung PPT po. Yung title, ay, yung tag. Yung week 16 po, ma'am. Opo. Wait lang ah. Medyo nagde-delay kasi yung internet. I-close ko muna yung camera ko para medyo less din sa Sige po, ma'am. Wait lang, share ko lang ulit yung screen para mas makita niyo. Wait lang. Ayan, ano nang nakikita niyo sa screen niyo? Week 16 po, ma'am. 16, okay. So, before we start, gusto ko muna syempre malaman kung ano yung situation nyo or kung kamusta ba kayo. So, sino ang gustong mag-share ng kanilang experience ngayon or kung ano yung nararanasan nila o kung okay ba sila? Ako, ma'am. Dex Laureno po. Sige, yes, Mr. Laureno. Ayos lang po, ma'am. Maganda naman po yung ngayon. Maganda naman po yung Pasko namin. Yun lang po. Ayun, okay. Thank you, Mr. Laureno. Buti naman, masayang Pasko nyo. So, sino pa ang gusto dyan mag-share kung kamusta ba sila? Ako po, ma'am. Ako, ma'am. Ako muna po. Sige, ikaw. yes, Mr. Man. Guzman po. Ano po, ma'am? Malamig po. Ang lamig po ng Pasko, Okay. ma'am. Malamig. Kasing lamig niya Bakit po. malamig ang Pasko? Kasing lamig niya po. Okay, sige. Okay, sige. So, sino pa ang gusto naman dito sa hashtag? So, dito tayo sa hashtag flashback. So, sino naman gustong mag-share ng last lesson na nating pinag-aralan? Hello?
Dilingon po. Okay, Miss Dilingon. Yung about po sa about po sa nakaraan nating topic yung sa digital technology po. Yung kung ano po yung mga epekto nito sa pag-aaral namin ngayong online class. Or kung ano po yung mga naitutulong. Yun lang po. Okay, thank you, Mr. Dili. Thank you, Miss Dilingon. Okay, thank you sa mga share niya. So, our topic for today is about LO1. So, yung learning outcome 1 natin is explain the importance of eco-literacy and the role of all citizens for sustainable development. Learning outcome 2, demonstrate ways of preserving the environment. So, before we start, so gusto ko muna ng motivation para sa inyo para mabuhayan naman kayo at magkaroon naman kayo ng interest sa ating topic. So, the title of our motivation is about Riddles Time. So, the directions is the facilitator will show riddles which will test your thinking skills, focus, speed, and accuracy. So, ready na ba kayo, students? Yes po, ma'am. Sige po. Yes Ready po, na ma'am. po. Okay, riddles time. Read and analyze the riddles and guess it in 5 seconds. So, pagkatapos ng 5 seconds, pwede na kayong magtaas ng kamay nyo. Meron dyang button. And magsagot na lang kayo. So, riddles number 1. I am green, I look like a tree, but I am a vegetable. Who am I? Ako ma'am. Hindi ko mataas yung kamay na akin eh. Okay, Mr. Laurena. Cabbage ma'am, cabbage. Cabbage. Okay, the correct answer is broccoli. So, I'm sorry, Mr. Laurena. But you didn't guess the right answer. So, try again next time. Pechay, ma'am. Pechay. No, ay. Wait lang. Ano ba nakikita niyong naka-flash sa screen? Students? Po. Yung riddle number 1, ma'am. Ito yung yung I am green, I look like a tree. Opo. Yes po. Ayan. Yes Kaya po. yung sagot natin is broccoli kasi ayan. Di ba yung broccoli is parang hugis puno. Kaya yung sagot natin is broccoli, hindi pechay at hindi rin cabbage. Kaya pala. Ganyan pala yun. Okay? Riddles. Okay, next na tayo. Which flower talks the most? Ma'am, ako po. Yes, Mr. Guzman po. Miss. Sino po to? Ako po, ma'am. Mr. Guzman po. Okay, Mr. Guzman. So, ano po yung answer mo? Ano po, ma'am? Tulips po. Okay, tulips. The correct answer is tulips. So, you guess the right answer, Mr. Guzman. Ang galing Because they have tulips. O, palakpakan naman natin si Mr. Guzman. Kasi alam niyo kung ano yung... Yan. So, thank you. So, move on na tayo sa riddles number 3. What always falls without getting hurt? So, sinong gustong sumagot?
Ano ang laging nahuhulog pero di nasasaktan? Okay, Miss Dilingon. Ako, ma'am, sanay na ako masaktan. Hugot. Hugot ah. Bakit naman ganyan? So, ano ang sagot mo? Hello, Miss Dilingon? Wala po, ma'am. Di ko po alam. Try nyo lang yung sagot, ah. Ako po, ma'am. Ako po. Okay. Sige, Mr. Mr. Guzman po, ma'am. Ay, Mr. Guzman. Ano po? Waterfall. Water. Okay, waterfalls. The correct answer is rain. Oh, you are wrong, Mr. Guzman. So, try again. Okay, pwede din naman yung waterfalls na sinasabi mo. Pero ito yung right answer natin, rain. Okay, move on na tayo. So, the next is, what is the largest ant in the world? Nakikita niyo ba? Yes po, ma'am. Okay, what is the largest ant in the world? Ako, ma'am. Ako po, ma'am. Loreno po. Mr. Mangga, okay. Mr. Mangga? Ako po, ma'am. Giant po. Giant, okay, giant. So, meron pa bang ibang answer? Ako, ma'am. Ako, ma'am. Antik, ma'am. Okay, sir. Hello? Ako, ma'am. May sagot din ako, ma'am. Ano yun? Ant-Man. Ant. Okay. Mr. Guzman, Ant-Man, and Mr. Mangga, Giant. Oh, wala na bang ibang answer dyan? Ma'am, Okay antik. na. So, the correct answer is yes, Miss Dilingon. Antik, ma'am. Okay, antique. So, antique, giant, and Ant-Man. So, ano yung nakikita niyo sa screen? The correct answer is, ayan ba yung nakikita niyo sa screen? Wala pa po, ma'am. Hindi pa po. Wala pa Dun po. po sa may count Sa may? timer. 5, yung 5. Yung sa question po. Okay. So, dito na tayo sa the correct answer is, nakita niyo na ba? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po. Oh my God, nagdi-delay ang ating internet. Ito, sinishare ko ulit. Ayan, ano na yung nakikita niyo pong nasa screen niyo? Yun pa rin po. Ganun pa rin, ma'am. Wait lang, i-off ko lang yung camera ko. Medyo kasi nagde-delay eh. Okay na ba? Nakikita niyo na ba ulit? Yun pa rin po. Hello, students. Hello po, ma'am. Kita niyo na ba yung Opo, okay na po. PowerPoint natin ulit? Kita na po, ma'am. Nandiyan na tayo sa what is your... Lahat ba kayo? Yung script.
Okay na? Hello? Okay na po, ma'am. I-off ko lang yung camera ko ha, para medyo hindi tayo delay. Okay lang. So, back to our topic. Back to our motivation. What is the largest ant in the world? So, yung answer nga ni Mr. Manga is giant. Si Mr. Guzman, Ant-Man, and Miss Dilingon, Antique. So, the correct answer is, nakikita niyo ba yung screen? Yung saan, yung PP. Sabihin niyo lang ako kapag nawawala ah. Sige po, ma'am. Oo. Okay, thank you. So, the correct answer is, Elephant? Elephant yeah, pala yun. elephant. Ang galing. Yeah, elephant. So, sa inyo ng tamang answer. So, better luck next. Tatawa. So, our last motivation for riddles. I can fly, but I have no wings. I can cry, but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. Who am I? Ako, ma'am. It's Lorena po. So, Mr. Ano po yun? Lorena. Anong sagot mo, Mr. Laurena? Ano po, ma'am? Si Voldemort sa Harry Potter. Harry Potter? Opo, si Voldemort. Ano yun si Voldemort? Harry Potter? Opo. Okay. Ang movie Harry Potter, yung yung kontrabida doon, si Voldemort. Okay. Si Opo. Voldemort sa Harry Potter. Okay, thank you, Mr. Lauren. Bakit ayun pala yung sagot mo? Ay, nakalimutan ko, may mata pala. Nakakalipad ba yun kahit walang pakpak? May mata pala yun, ma'am. Mali. Okay. Okay. Thank you. Next try, Mr. Laureno. Okay, thank you. So, meron pa bang ibang sagot? Sige na po. So, pa yung gustong mag-try? Ipis po. Wala na ba? Si Mr. Laurena lang? Tama ko po, ma'am. Okay, Mr. Mangga? Buwan po. Moon, ma'am. Moon? Yes po, ma'am. Moon, okay. Moon. So, moon sa'yo. Oh, wala na ba ibang i-reveal Wala na ko po. na to. Okay. Lock answer ko. The correct answer is cloud. So, alam niyo naman kung bakit cloud yung sagot, di ba? Gets niyo na? Opo, gets na po. Okay, thank you. Thank you para sa participation niya sa motivation. So, our objectives for this topic is, at the end of this lesson, the students will be able to discuss the role of all citizens for a sustainable development, practicing eco-literacy. Create a list that will show the do's and don'ts of preserving ecosystem. Internalize the relationship of environment and humans in balancing life cycle. So, learning outcome 1. So,
literacy. Naman na kung ano yung magiging topic natin is which about the environment, yung may elephant, clouds, rain, and vegetables, which is the broccoli. So, eco-literacy. Eco-literacy is the ability to understand the natural systems that make life on Earth possible. So, ano nga ba ang eco-literacy? Pagkakaintindi nyo? So, the ability for us to understand the life of Earth. So, naiintindihan nyo ba kung ano yung purpose, yung significance ng mga bagay sa nature, students? Naiintindihan nyo ba kung ano ang purpose ng environment sa atin? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Para masabing eco-literacy ka is kailangan naiintindihan mo at meron kang knowledge sa ating environment, sa natural systems, para mabuhay ka sa earth natin. So, let nature become your teacher. May natututunan ba kayo, students? Can I ask if the nature become your teacher to you? Tinuruan na ba kayo ng nature? Yes or no? Yes, ma'am. Yes po. Opo, ma'am. Sa paanong paraan? Ano po, ma'am, yung gaya ng yung bumagyo po, ma'am, sa Ulysses. Yun po. Kasi ang dami pong dami pong mga tao nagsasabi hindi lang daw po pinutol yung mga ano doon, mga puno. Sila daw po sa nagpo-protect sa mga. Okay, thank you, Mr. Lero Reno. Tama yung example. Okay, Mr. Laureno, thank you. So, nawawala ko na yung signal mo. So, thank you. Tama nga yung sagot mo na yun nga yung may mga nangyayari. Ang naapektuhan lang din naman is tayo kapag mayroong mga baha. So, tamang-tama yung Laureno na takes place when we humans let nature our teacher. So, tayo kapag alam natin kapag meron tayong age, ibig sabihin tayo kasi kaya natin, at dapat tayo mabuhay dito kasi kaya mong pahalagahan yung bagay na tinitirhan mo. Kaya mong pahalagahan kung ano yung. So, ayun yun, we humans let nature become our teacher. Kailangan yung nature is, hinahayaan natin turuan tayo sa mga bagay-bagay. For example din, kapag tayo nagtapon ng basura sa paligid, kailangan alam natin kung ano yung magiging balik nito. Kaya dapat pahalagahan natin kung ano yung mga itinapon natin. Kailangan nasa tamang ayos. Kaya nga, di ba may sinasabi na biodegradable and non-biodegradable. So, naintindihan nyo ba kung ano ba yung eco-literacy? Yes po. Students? Yes. Opo. So, naiintindihan nyo ba ang natural systems natin? Yes or no? Yung bagong word po. Okay, move on na tayo. So, to be eco-literate means understanding the principles of organization of ecological communities, constructive collaboration between members of a community, creating sustainable human communities. So, kapag sinabi namang eco-literate, kailangan din naiintindihan natin yung mga principles ng organization ng ecological ng communities. Ibig sabihin lang nito, di ba meron tayo sa barangay natin, merong mga organization na about sa pagtulong sa nature, yung pagtatanim. So, sumasali ba kayo doon at naiintindihan nyo ba kung anong purpose nun? And next naman is yung constructive collaboration between members of a community. Of course, yung sinasabi naman dito is pakikipag-communicate natin o pakikipag-ugnayan natin sa community natin, sa members ng community natin. Hindi lang yung pakikipag-chismis na ganito. Kailangan kapag sinabing in constructive collaboration is aware ka kung ano yung mga dapat at kung ano yung purpose ng pagtulong mo sa isang community nyo. At kailangan syempre may action ka. Kung hindi ka lang aware, kailangan mag-action ka rin.
and creating sustainable human communities. So kapag sinabi namang sustainable yung isang community is kapag for example, 'di ba meron tayong mga street light? So syempre yung ibang barangay natin is madidilim. Tapos yung iba hindi masyadong makapag-provide ng kuryente, ganun. Kasi mayroong mga nagsisira. So kailangan aware din tayo na hindi dapat kailangan gawin 'yon kasi kailangan 'yun ng community natin. And para din magkaroon ng sustainable is, 'di ba meron tayong, alam niyo yung tinatawag na solar energy? So ayun yun, kapag sa ilaw, pwede kasing mag-provide yun ng heat, light ng current, ng kuryente, tapos makakapag-provide din siya sa street light natin para hindi iwas na sa gastos at saka magkakaroon ka pa ng sinasabi sustainable human community. So pag-uusapan natin yan kung paano pa magkaroon ng sustainable na communities at kung ano ang mga matutulungan niya. So naintindihan niyo ba kung paano maging eco-literate, students? Yes po, ma'am. So, next na tayo. So, what is your role in sustainable development? Sustainable development. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So, explainable naman yung nakalagay dito na meaning, di ba? So, kapag yung sinasabi ng sustainable development is kapag yung development na nangyayari sa community is hindi naapektuhan yung mga future generations. Eh di ba ngayon sa community natin, sa tingin nyo ba yung pag-unlad natin is hindi makakapag-apekto sa future generations? Students? Yes or no? Ano po ma'am, hindi ko po narinig. Sa tingin nyo ba ang pag-unlad ng ating communities hindi nakaka-apekto sa future generations natin? Nakaka-apekto ma'am. Apekto po. Nakaka-apekto po, ma'am. Sa tingin nyo kaya, ano ang mga epektong mararanasan ng future generations dahil sa pag-unlad na to? Mas lalong uunlad yung ano na ma'am. Mas lalong uunlad. Gagayahan din ng mga future generations ma'am, mga bata noon. Kaya din nilang ma-improve o upgrade yung nagawa natin. Okay, thank you Mr. Loreno. Tama yung sinabi mo na kaya din nilang i-upgrade kung ano yung mga nangyayari sa atin. But, gusto ko lang din sabihin na yung pagbabago natin is kailangan hindi lang natin iniisip kung ano yung mga present dito, kailangan sa future generations lang natin. For example, yung pag-unlad natin ngayon is meron ng kotse, meron ng, ano pa bang meron? Meron ng mga pabrika, fast food chain, tapos, di ba, ang fast food chain, meron ng nilalabas din ng mga, alam niyo naman, di ba yung mga sa news, yung mga nanonood din ng news na, yun nga, yung sa fast food chain, yung kalat nila is napupunta lang sa ilog. And then, yung mga car, ng mga usok, syempre, pollution. So, ayan yung mga sinasabi dito na sustainable development. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng community at para din naman malaman din natin. So, examples ng mga sustainable development is yung solar energy na ginagawa na ngayon, di ba? So, yung may solar energy nang nadiskubre na pagkukuha ng paggamit ng ng sun, ng lights ng sun, tapos ginagamit para magkaroon tayo ng kuryente. Tama ba, students? Yes po. Tapos, example din ng para magkaroon ng sustainable development is the wind energy. So, ito nga, nakikita nyo naman, di ba, siguro yung windmill, yung mga sa ibang, sa ibang, syempre, di ba, kapag nagtayo din naman tayo ng windmill, kailangan, i-consider din naman yung place, of course, yung place. So, ano naman yung nakukuha natin sa windmill? Syempre, kuryente din, di ba? Tama ba, students? Opo, ma'am. Okay, Energy po. din siya. Yan, yes. Nag-supply din siya ng energy ng kuryente. And then, example din ng crop rotation. So, alam niyo ba yung crop rotation? So, yung ibig sabihin naman ng crop rotation is, di ba, yung sa pagtatanim, yung hindi kailangan na kapag nagtanim ka ng, for example, cabbage, kailangan kapag nagtanim tayo ng cabbage, kailangan may kasama siyang
lettuce daw na para hindi daw maapektuhan ng mga virus or something, 'di ba, na mga bakterya nagsisira sa plants natin. And pwede din example ng crop rotation is yung pagtatanim ng isang plants ngayon, tas iba na naman sa ibang year. Kasi 'di ba yung ibang kapag hindi gumamit ng crop rotation, 'di ba yung nadidiscover yung mga pesticides, fertilizers, which is nakakasira din naman sa lupa natin para sa mga future generations na kapag nagtanim sila is wala na silang lupang magagamit na healthy ba? So, naintindihan niyo ba kung ano yung ibig sabihin ng sustainable development para magkaroon? Opo, ma'am. May naiisip pa ba kayong iba na ginagawa ngayon para sa ika-uunlad pero may benefits na good? Maliban dito, meron pa ba kayo naisip? Wala na Wala po. na ba? Okay, thank you. So, ito yung mga examples ha. So, our sustainable priorities. Of course, para sa sustainable development na sinasabi, magkakadugtong dito yung environment, economic, and tsaka social. So, sinasabi dito na when it comes to social, siyempre ito naman yung mga humans tayo, pagkikipag-interact natin. At dito sa social, di ba, nakakabit dito yung sa environment. So, dito sa environment, kailangan kapag tayong gumagamit nito, di ba, tayong nabubuhay dito, kailangan pinapahalagahan natin yung salitang environment na to. Kailangan alagaan nyo. Kasi para sa future generations, paano na lang tayo. So ito may water, residual materials, transportation, greening and biodiversity. So sa social naman, may service culture, employees, community, soundscape, and management. So dito sa sinasabi ditong mga employees, dito naman siya sa pumapasok sa economic, yung social at saka economic, yung kulay blue. So, sinasabi dito na kapag nasa economic naman, dapat kailangan karugtong naman dito yung kapag maunlad na yung economic natin, yung ekonomiya natin, kailangan magkaroon naman ng mga sapat na trabaho yung mga tao. Kasi, syempre, paano magiging maunlad kung wala namang mga trabahong sapat yung mga edi madami pa rin maghihirap. And dito naman sa economic, kailangan responsible procurement, engine of economic development. And syempre, dito sa economic, kailangan kakabit naman dito yung environment. Syempre, ang pag-unlad ng ekonomiya ay kadugtong ng environment natin. Na syempre, di ba, ekonomiya, environment. Syempre, tayo dito yung magtatayo ng building, ng mga kung ano-ano pa man. So, kailangan i-consider natin na hindi lang dapat tayo nagtatayo ng isang bagay ng mga building at transportation na hindi natin kinoconsider yung health ng environment natin. So, naintindihan niyo ba kung ano yung pagkakaugnay-ugnayan ng tatlong to? Yes po. Students? Opo. Okay, thank you. So, next na tayo sa LO2. Demonstrate ways of preserving the environment. So, meron tayong 7 environmental principles. So, number 1, nature knows best. Most basic and encompasses all the others, natural processes to ensure a continuous supply of the resources. So, yung pinakauna nating principles na kailangan tandaan at kailangan din nating gawin, syempre, is nature knows best. Ito yung pinakasakop na ng lahat ng 7 principles na yan. At saka siyempre, alam niyo naman kung ano yung mga natural processes, di ba? Siyempre, kasi kapag may natural processes na nagaganap sa environment natin at saka sa ecosystem is masisigurado natin na ang supply ng, di ba? Alam niyo naman kung ano yung tubig, yung ulan, at saka yung lights. So, kailangan para maging continuous lang yung daloy niyan, kailangan yung natural process yung mga ginagawa natin, which is example is yung nutrient cycling. So, yung sinasabi niyan is, di ba, kapag nagtatanim ka ng, kapag yung nutrients pass from the environment to the organisms and back to the environment. So, dapat, ang example ko dito sa natural processes na to is, kailangan, yun nga yung sabi ko, di ba kanina, na kapag nagtatanim tayo
hindi kailangan gumamit ng mga iba-ibang fertilizers. Kailangan may mga ibang ways naman tayong pwedeng gamitin, hindi lang 'yon. And yung mga fertilizers din, kailangan huwag tayong masyadong gumagamit ng mga fertilizers sa pagtatanim para mabalance natin yung ecosystem at para patuloy lang din yung natural process and continuous study ng supply. And yung mga hindi dapat gawin natin is ito, burning of farm waste. Alam niyo naman 'di ba sa kapag sa nag-aani tayo ng nag-aani ng palay is sinusunog nila yung anong tawag dito, yung damo ng palay. Yung sinusunog nila which nakakaapekto yung pagsusunog nito sa greenhouse effect. Ayun. Naintindihan niyo ba kung ano yung nature knows best? Students? Hello, students. Meron pa ba kayong example nito ng mga natural processes na pwede nating gawin? Hello? Okay na ba? May question pa ba kayo sa nature? No. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Yes po, ma'am. Okay. Nandiyan. Okay. Okay na, naintindihan niyo ba yung unang principles natin? Yes po. Okay, yung nature knows best na kailangan alam natin yung nature natin. And number 2, nakikita niyo ba yung PPT? So, yung number 2 natin is all forms of life are important. Each organism plays a fundamental role. So, dito naman sa pangalawa natin principle, tutukoy naman siya sa mga organism. Alam niyo naman dito ano yung organism, yung bacteria, animals, and plants. So, lahat ng mga organism is merong kanya-kanyang sa mundo. So, katulad nito natin yung parang bilog na crater. So, dahil, di ba, parang mga ganyan-ganyan yung ibang paligid natin. Meron din ng purpose sa mundo na to. Kaya dapat kailangan natin makita yung halaga niyan. Hindi porket ganyan yung kailangan sirain. Pa yung isang example ay mga example ng all forms of life are important. So ito nga katulad nito kung tiger. Nakikita niyo pa ba, students? Hello? Opo. Okay, ayan. Ba yung tiger, syempre 'di ba pag nakita natin yung tiger, 'di ba nakakatakot na. At naman meron ditong whales, spider, at saka butterfly. Siyempre kapag nakita natin yung butterfly, siyempre maganda, kaaya, mga ganon. Sinasabi lang dito na sa number 2, it is easy to appreciate. Pero yung mga ugly, mga different, kapag nakita natin is kinakatakutan na natin at hindi din na-appreciate. Sometimes din ginagawa natin, di ba, pinapatay. Kunyari, makakita lang tayo ng ipis, pinapatay na natin. Yung spiders, pinapatay na natin. For example, na itong spiders, kapag nakakita kayo, di ba, syempre, kinakatakutan, pinapatay, pinagtitiripan.
Pero hindi natin alam na may halaga yung spiders. Nakakapag-less siya ng mga lamok sa mundo natin, binabalance niya. Kaya kailangan pahalagahan natin kung ano yung kung ano man yung organism sa mundo kasi may kanya-kanya silang role sa buhay na kailangan natin lang yung pangit yung makita niya sa panlabas. Kailangan tingnan niyo rin kung ano yung loob na. Okay ba, students? Okay po. Opo, ma'am. Intindihan niyo ba yung all forms of life are important? Yes po. Yes po, ma'am. Okay, check. So, number 3, everything is connected to everything else. Best example by the concept of ecosystem. So, alam naman natin kung ano yung ecosystem, di ba? Group of living organisms na nabubuhay ng magkakasama, na nag-interact sa specific environment, and all biotic and abiotic components interact to ensure that system is perpetuated. So, sinasabi naman dito, di ba, sa number 3 is, ano naman siya, explainable naman siya. Pag nabasa niyo pa lang is okay. Entendidos naman siya. Everything is connected to everything else. So, ito yung biotic. So, syempre, yung biotic, living things. Abiotic, non-living things. So, yung biotic, syempre, yung plants, animals, bacteria. Abiotic, water, soil, air, light, minerals. So, sinasabi dito, di ba, sa number 10 na everything is connected to everything else. Syempre, yung plants at saka soil pala, connected siya. Syempre, di naman mabubuhay yung plants kung walang soil. Di rin naman mabubuhay. And syempre, yung animals, hindi rin naman mabubuhay kung wala din silang pagkain, walang light, walang minerals, walang hangin. So, lahat ng bagay is magkaka-connect. So, naintindihan niyo naman ba yung number 3 natin? Opo, ma'am. And syempre, kapag hindi natin pinangalagaan to, kapag may isa lang nasira, syempre maapektuhan na yung lahat. Kaya kailangan nating pangalagaan kung ano yung mga organism natin. Kasi tayo yung humans, tayo yung may mas kakayahan na mag-isip. So, number 4, everything changes. So, naniniwala ba kayo na ang permanente lang sa mundo ay ang pagbabago? Students? Opo, ma'am. Opo. So, kaya naniniwala na ang permanente lang sa mundo ay ang pagbabago? Ma'am, sabi po, ma'am. Anong madami? Hello? Ma'am, sabi po. Hindi ko po narinig yung kanina. Hindi ko po narinig. Okay. Sabi ko, Mr. Laureno, bakit ka naniniwala na ang permanente lang sa mundo ay ang pagbabago? Dahil ba ang mundo natin ay habang tumatagal ay paunlad ng paunlad at may mga pangyayaring nagbabago? Ganun ba? Hello, Kasi, ma'am, Mr. Laureno? Kasi ma'am, ma'am lahat po nagbabago, ma'am. Kahit sino nagbabago eh. Habang nabubuhay po yung mundo, palagi pa rin po may pagbabago. Pwedeng umunlad, pwedeng bumagsak. Yun po, ma'am. Okay. Thank you, Mr. Laureno. Tama naman yan. Tama yung sinabi mo na lahat nga nagbabago, kaya dapat handa tayo. So, kaya nga pinag-aaralan natin itong 7 principles. So, as a general classification, change may be linear. So, kapag sinabing linear, ito yung pagbabago ng evolution of species. So, ito, nakakita nyo ba sa picture yung giraffe? Yung evolution ng giraffe. Students? Po, ma'am, nakikita po. Ayan.
So, sinasabi diba dito ng giraffe is nagbabago kasi dahil to sa adaptation ng environment. So, ayan yung sinasabing linear evolution ng species. Helical naman, ito naman yung sinasabi dito sa gitna, yung weather na, ito na nga, yung pagbabago ng mga, weather, minsan mainit, minsan malamig, minsan tagtuyot. Ayan, so kailangan dapat handa tayo sa mga gantong pagbabago. Kailangan alam natin kung ano yung mga cause at alam natin kung ano yung magiging effect neto sa mga pinaggagawa natin. Kailangan pag-isipan natin yung pakikipagrelasyon natin sa environment na hindi lang dapat puro tayo gamit, wala naman tayong ambag. So ito naman yung random change, ito naman yung example natin dito, yung eruption ng Mount Pinatubo. So, di ba kapag sinabing random change, paiba-ibang pagbabago. Ito yung pumutok na Mount Pinatubo na nagbago sa topography. Ayun, nakapagpabago ng ating mga, yung sa mga bato, syempre yung mga naapektuhan dyan, ayun yung mga pagbabago na kailangan lagi tayong handa kasi hindi natin alam kung kailan nasasabog ba o kailan yung mga lindol, mga ganyan. So, kailangan aware dapat tayo kasi syempre, minsan tayo din naman ang dahilan ng mga pagbabago na to. Agree ba kayo doon? Yes Yes. po. Okay, so sa tingin nyo, ano ba ang mga dapat nyong gawin para maiwasan yung mga gantong pagbabago sa mundo? Anong may ambag nyo sa ating environment? Linis po. Hello? Linis po. Ma'am, ma'am, hindi po pag-abuso po sa kapaligiran. Okay, thank you Mr. Mangga. Yan, tama yan. Hindi pag-abuso sa ating kapaligiran. Sino pa ba dyan? Ayun, wala na. So, thank you Mr. Mangga sa reply mo. Tama yan. Kailangan wag nating abasuhin ng mundo. So, ang mga ways na kailangan nating gawin is wag nating masyadong kinukuha yung mga puno, 'di ba? Yung mga nagaganap na mga deforestation, kailangan kung ano yung kinuha mo, kailangan mo ring ibalik. Mga ganun, 'di ba? Kailangan matuto tayong give and take. Kumbaga, sa kakapagputol ka ng puno, kailangan siguraduhin mo na yung mga patay na, hindi yung mga buhay pa. Kasi syempre nakakatulong din yan sa pag-balance ng ating ecosystem. So, naintindihan nyo ba yung everything change? Yes po, ma'am. Okay, thank you. So, number 5, everything must go somewhere. Wastes are not lost to oblivion. So, pag sinabing oblivion, ang hindi daw pagkalimot. Ang waste daw ay hindi nawawala para kalimutan. Ayun yung sinasabi dito na ang mga basura kapag tinapon mo ay siya din daw babalik. 'Di ba meron tayong mga ganyang kasabihan? Meron pa dito na example na when a piece of paper is thrown away, it disappears from sight, but it does not cease to exist. So, ibig sabihin lang nito na kapag tinapon mo ang papel, hindi to mawawala na lang basta-basta. Kapag nakita mo, di ba, syempre, ay, lilipa rin na, pero napupunta lang to sa ibang lugar, o di kaya babalik sa'yo, pero iba na yung itsura niya. Ayan yung sinasabi dito na everything must go somewhere. Kailangan yung mga basura natin tinatapon ay ilagay naman natin sa tamang basurahan. 'Di ba meron nga tayong mga non-biodegradable na basurahan, may biodegradable para lang mas makatulong tayo sa ating community is pwede natin gawin to. So dito naman ito 'di ba meron kayong nakikita diyan na usok-usok na yan yung smokestacks. Ayan din yan, nakaka-apekto din yan sa ating atmosphere. Ayan, yung mga usok-usok na yan. So, kailangan nga medyo iwasan natin yan. Kaso, siyempre, hindi naman tayo yung merong pabrika. Kailangan maiwasan din sana yan. Pero, meron din naman kasi medyo may hindi na iwasan. Pero, sana nga lang is magkaroon ng solusyon para dyan.
So, naintindihan nyo na ba yung everything must go somewhere? Students? Yes po. Ayan, kailangan yung mga tinapon nyo, lagay nyo sa tama. So, number 6, ours is a finite earth. So, ito yung number 6 na principles natin. Earth resources can be classified as renewable or non-renewable. Awareness of the Earth's limited resources leads to a conscious effort. So ito yung mga renewable, yung mga hydropower energy, biomass energy, solar energy, geothermal energy, wind energy. Ito naman yung mga hindi na pwedeng magamit pa. So ito yung oil, coal, and natural gas, nuclear. So alam dapat natin yung pagkakaiba nito at saka syempre alam naman natin na yung mga renewable is pwede pa ulit mapalitan. Pero syempre kapag always iba rin yung takbo ng ating kunyari halimbawa nitong sun, ito lights. Syempre, di ba kapag medyo hindi na kasi medyo syempre nararanasan di ba natin yung mga over na yung init. Nararanasan niyo ba yung students? Yes po, ma'am. Hello? Yes po, ma'am. Ayan, siguro, ayan. So, kailangan wag natin abusuhin, di ba? Kahit ano pa man yung bagay sa mundo, wag nating abusuhin kasi alam natin may kapalit tong hindi na natin magugustuhan. So, pahalagahan natin kung ano yung meron tayo ngayon kasi baka sa huli mo pa makita kung ano yung halaga neto. Understand ba yun, students? Yes po. Opo. Opo, ma'am. Ayan. So, number 7, so ito na yung pinakalas nating principle. So, nature is beautiful and we are stewards of God's creation. Humans, creation of God's, humans can't exist without nature. So, tayo yung mga humans na create ng God's na merong image niya daw at saka meron din tayong most intelligent and gifted with reasons. Humans are capable of manipulating creation to their own advantage. Ayan, tayong ginawa ng Diyos na may kakayahan tayo yung humans na may kakayahan na magpag-isip at saka mas intelligent daw, ayun. Siyempre, tayo yung kailangan ding mag-alaga sa ginawa ng Diyos. Humans can exist without nature. Tama to, di ba? Agree ba kayo dito na humans can exist without nature? Yes po, ma'am. Students, Yes po. Opo. Yes po. bakit? Bakit kayo nag-agree? Sino yung makakasagot? Bakit kayo nag-agree dito? Hello? Ito po, ako po, ma'am. Okay, Mr. Guzman? So, bakit nag-agree dito sa humans can exist without nature? So, can you explain? Siyempre po, ma'am, kasi po, dito po tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin po. Kaya, dahil po sa nature, din po tayo nabubuhay. Kaya, hindi po tayo mabubuhay kung wala pong nature. Wala pong, environment, ganun po. Okay po, ma'am. Okay, thank you, Mr. Guzman. Tama yung sinabi mo na hindi tayo mabubuhay dito kung wala ang nature. Kaya kailangan pahalagahan natin. So, paano naman natin mapapahalagahan yung nature? Siyempre, dapat unang-una alam mo ang mga organism. Alam mo dapat kung paano ito alagaan, alam mo dapat kung ano ba yung purpose nito, alam mo dapat kung ano yung importansya nito. Katulad ng mga iba-ibang principles natin, di ba? Na-discuss ko kanina, kailangan tandaan niyo 'yon. Kasi iba-iba man ang relihiyon natin, iba-iba man ang relihiyon dito sa mundo, syempre tayo pa rin lahat ang
tayo pa rin lahat ang ang mag-aalaga dito sa nature natin. So, naintindihan nyo na ba, Yes po. students? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Okay, thank you. Ayan na yung 7 principles natin. Sana may natutunan kayo na sana ay hindi nyo lang makita at marinig. Kailangan din natin ng action. So, I will give you 2 minutes break para uminom ng tubig at mag-blink-blink ng eyes para sa next nating learning outcome 2. Okay ba yun? Students? Yes po, ma'am. So, para sa natin, next topic, may inibitahan akong guest teacher natin para i-discuss yung iba nating topic at o di kaya lesson, si Miss Nicole Ann Cumera. So, ayan, makinig tayo sa kanya. Okay ba yun, students? Okay po, ma'am. Ma'am. Okay, thank you. Thank you. Good evening, class. Good So, I evening am po, ma'am. Nicole Ann Pumera, and I will be your guest teacher for tonight. Then, the next topic will be making dark green school. Nakikita niyo ba yung next slide? Hindi pa po. Wala pa po, ma'am. Inform niyo ako kung hindi niyo nakikita yung next slide po. Ma'am, hindi pa po. Nandun pa po sa Hindi pa rin ba? 2 minutes break. 2 minutes break pa rin, ma'am. Ha? Hindi pa rin? Wala pa rin po. Sige, pwede bang i-turn off ko na lang yung camera ko? Sige po, ma'am. Hello, good evening. Good evening po. So, I am Nicole Ann F. Cumera, and I am your guest teacher for tonight. So, ang topic for today is about making dark green schools. So, ano nga ba yung green schools? Nag-proceed na ba yung next slides, guys? Class? Opo, ma'am. A green school is a school that creates a healthy environment conducive. When we say conducive, ito yung mga certain situation or possible outcome na kailangan na ma-proceed o ma-achieve ng isang school, which is ito yung pagkakaroon ng healthy environment.
So, paano nga ba natin malalaman kung yung isang school ay mayroong healthy environment or kung meron mang healthy environment, ano yung mga possible ways to preserve this healthy environment? So, dito pumapasok yung tatlong pillars, which are yung saving energy, environmental resources, and money. Sa saving energy, paano ba nakakapag-reduce or nakakapag-save ng energy? Anyone? May answer ba sa tanong ko? Sino pwede mag-answer? Wala. So, ang example nito is yung, 'di ba, yung sinabi nga sinabi nga ni Miss Arias kanina, yung sa solar panel. So, isa ito sa dahilan o pwedeng maging key para makapag-save tayo ng energy. Next one na pillar is about environmental resources. Ang mga example ng environmental resources ay ang pagkakaroon ng clean land, fresh air, and fresh water. And also, dapat yung nagpo-provide yung green school ng students and teachers' health by ensuring their clean and healthy environment. And as well as dapat nagpo-provide yung green school ng program and services for good nutrition and physical activity. Nasusundan ba, class? Yes po. Nasusundan pa ba ako? Naririnig pa ako? Opo. Hello? Yes po. Yes po, ma'am. Wait lang, medyo delay lang kasi ako. Sa anong slides na tayo? Naririnig pa ba ako? Opo, ma'am, So, naririnig po. ito, nakikita nyo pa yung slide, yung PPT. Yes po, ma'am, nakikita po. Ito, yung third last is about yung money. Sa money, dapat yung green school, kung dapat yung isang school, di ba dapat, kung merong activity na magpapabayad, dapat swak lang sa budget ng students tsaka ng teacher niya, di ba? Kasi mas maganda na yung isang school, kompleto na yung kompleto ni lahat ng gamit doon. Kasi mas maganda o mas nakakaengganyo mag-aral kapag kompleto yung mga gamit. Gets ba? Naiintindihan ba? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Next one is characteristic of green schools. Yung green schools dapat green, healthy, and dapat nagpo-provide ng mga benefits sa students, teachers, parents, at saka sa communities. Including na dito yung number 1, protect health, increase student performance, save energy, save money, 4, reduce water usage, 5, provide a unique educational opportunity. Next slide, itong protect health. So, paano nga ba nakakapag-protect ng health yung green schools? Diba, dapat as a student and as a future educator kayo, dapat aware tayo sa mga possible na mga sakit. Example nito yung sa asthma. Diba, ito yung pinaka most problem sa schools, no? Sa kailangan, alam natin kung paano mabibuild to. Kailangan sa isang school, nagbibuild sila ng daylighting and dapat mayroong better ventilation. Tapos may mga healthy materials katulad ng like ng BOC, carpets, or ng paints. Especially sa mga pintura, di ba? Kasi may mga pintura na sobrang kahit tuyo na, amoy mo pa rin yung yung masyadong chemical. So, kailangan kapag magbibuild tayo ng schools, non-BOC mga bibili na materials para less chemical sa mga bata. Lalo na kung may mga asthma yung mga bata.
Next one is yung increase student performance. Nakakatulong sa student performance yung katulad ng sinabi ko kanina na kailangan may daylighting at saka may better ventilation. Kasi, di ba, for example, especially yung mga elementary students, no, masyado maliit lang yung attentions nila. So, kailangan nasisinagan sila ng araw at nahahanginan sila para mas makatulong ito sa pag-aaral nila. Number 3, save energy and save life. Ay save money. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga example nito yung solar panel. Tsaka pwede rin palang maging example nito yung, di ba minsan kasi yung principal nagpapatawag ng ng meeting o kaya na plug sa receptionist. Siyempre lahat kayo mga students at mga teachers, bababa kayo. So ang kailangan, one of the strategy ng principal yun na siyempre kapag bababa kayo, walang tao sa classroom. So yun, save energy yun kasi naka-off lahat ng mga gadgets saka tulad ng ng electric pan yung mga ganun. So, save energy yun, tsaka save money na rin yan. Dito na sa fourth, sa reduce water usage. Meron lang ako i-share ito sa United Arab Emirates. Itong United Arab Emirates, isa tong pinaka-driest country in the world. So imagine, itong word na to, itong country na to, napapalibutan sila ng disyerto. Endless lang yung nakukuha nilang mga tubig. So, as napapalibutan na sila ng 90% salty water. So imagine paano sila nakakuha ng mga tubig. So ang ginawa nila para makakuha ng tubig, gumawa sila ng mga invention katulad ng dalawa kasi yung ginawa nila. Una, kinulik nila yung mga tubig galing sa ocean. So yung ocean, syempre yung tubig sa ocean, 'di ba, masyadong maalat, hindi pwedeng inumin 'yon. Kasi pwede nating ikamatay 'yon. So ang ginawa nila, kinulik nila 'yon. Pagkatapos na i-collect 'yon, pinressure nila hanggang sa mawala yung pagka-salty. And then, hanggang ngayon, meron na silang mga tubig ginagaling sa ocean. The next thing na ginawa nila is yung cloud seeding. Ito yung nakaka-amaze sa kanila kasi habang gumagawa sila nun, nilalabas nila yung airplane na kung saan yung airplane na yun, kinukulik yung asin galing sa clouds. So kapag nakulik nila yung asin na galing sa clouds, syempre lalaki yung ulap, no? So, nasabi ko ba na dito sa lugar na to, 10 days a year lang sila nakakaranas ng pag-ulan. So kapag yun, yung nagka-cloud seeding na sila, nakuha na nila yung mga salt sa clouds, ay na yung ways para umulan sa kanila. Kapag umulan na, directly itong napupunta sa may dam. Sa dam, dito nila nililinis yun. Kaya kapag umulan na dun sa country nila, yung ulan na yun, pwedeng directly na rin nilang inumin kasi nalilinis na nila yun. Nagigets po ba? O masyado mabilis? Opo, ma'am. Gets po, ma'am. So, tayo mga student, ang pinaka-basic na pwede natin gawin is i-off na lang natin yung mga sink para malis tayo o ma-maintain natin yung water. Kasi kapag inaabuso kasi, di ba, laging hindi tama. So, kailangan ipahalaga natin yung mga tubig, no? Next one, provide a unique educational opportunity. Katulad ng sinabi ko, di ba, mas maganda at mas nakakaganyo mag-aral kapag kompleto yung mga kagamitan sa schools. Mas nakaka-provide sila ng educational opportunity katulad ng sa science. Halimbawa nito, kapag sa science, di ba, mas maganda na kompleto na yung mga gagamitin sa laboratories. Hindi yung ikaw pa yung magpo-provide kasi pinadala ni teacher. So, ang kailangan lang sa pagiging green schools, may mga kompletong kagamitan para mas mainganyo o makapag-enjoy pa yung mga bata.
Example pa nito sa playground, 'di ba? Mas maganda kung kinder student ka, mas maganda kung may playground yung schools na pupuntahan mo para mas engganyo sila makapag-aral. Next is yung environmental education. May iba't ibang meaning yung environmental education. So kumuha ko ng tatlong different definition na galing sa NAAEE, means North America Association for Environmental Education. Sabi nila, yung environmental education is a process that helps individuals to learn more about environment, develop skills, and address global challenges. Diba, napaka-basic lang naman to intindihin. It is about environment, tsaka how to address global challenges. Ano nga ba yung mga global challenges? Ang isang example ng global challenges, ito yung climate change. Ayan, next one. Ito naman, definition is galing siya sa Colorado Alliance, states that environmental education is a lifelong learning process that increases awareness about environment, developing critical thinking skills. So ayun, from the phrase na lifelong learning process. So yun, tama naman, 'di ba? Wala namang guess natin tong sa atin, 'di ba? Lagi naman tong nagagamit lifelong learning process. Tayo kahit adult na tayo, hindi old sa atin na kumbaga, bagay pa rin sa ating mga adult na pag-aralan yung mga environment. Kasi, di ba kung mapapansin nyo, simula pagkabata pa lang, dapat hinahanda na tayo. Kung mapapansin nyo, di ba, nagsisimula lagi sa field trip yung student sa zoo, no? Kasi doon pa lang, laging nagpo-focus yung mga educators sa mga bata. Kasi nga, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, yung pag-asa ng bayan, yung mga kabataan. Or let me say na, kids are the future. Next, nagigets ba yung meaning ng environmental education sa Colorado? Galing sa Colorado Alliance? Yes po. Yun. Katulad lang din na environment, tsaka nagde-develop din ng critical thinking skills. So, yun. Ito na manggaling sa EPA says, definition says that environmental ed is a process that allows individual to explore environmental issues, take action to improve the environment. So, dito naman, it is about activism. So, nagugustuhan ko yung definition nito kasi it is more about facts, no? Maganda kasi, mas maganda na kapag yung learner, napipil niya yung connection niya sa nature. Alam niya yung mga responsibility niya. Kasi kapag alam mo yung responsibility, magkakaroon ka ng care. No? Agree naman siguro kayo dun, diba? Agree ba kayo dun kapag meron kayong care, tas meron kayong responsibility, pag may care kayo, alam niyo yung mga responsibility niyo as a student or as an individual. Yes po, ma'am. Next one. To last na to 4 components of environmental education are knowledge, disposition, competency, behavior. Sa knowledge, ito, alam naman natin, ito yung dito nanggagaling yung mga information about sa physical, ecological, social, cultural, and political systems. The next one, dispositions. Ito naman, reflect the heart or feelings towards the environment, sensitivity to environmental issues, motivation to work. The next
is competency, are the muscles of the literacy, which is yung muscle, ito yung skills. Ang ginagawa ng skills is to investigate, analyze, and evaluate and make informed decision. So kapag itong mga muscles na ito ay nagpa-function na maayos, syempre makakapag-isip tayo nakakapag-isip tayo, which is magagamit natin yung knowledge, and then yung disposition kapag nakakapag-gamit tayo ng skills. So, ang skills na to, karuktong nito ay yung behavior, which is yung behavior is the ultimate expression of environmental literacy na kung saan nalalaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa environment. Kung saan nalalaman natin kung ano yung mga dapat natin gagawin, kung ano yung dapat natin kakainin, kung ano yung mga dapat nating tapusin. Ganun yung pagkakakonect ng components of environment education. So yun, ito yung pagiging literate ng isang eco-illiterate. So kailangan na-achieve natin yung 4 components, which are yung katulad ulitin ko, 'di ba, yung sa knowledge, saka yung disposition, competency, behavior. Ayun yung mga components of environmental education para maging eco-literate ang isang tao. So, that's all. Masyado bang mabilis? May questions ba? Wala po, ma'am. Intindihan naman po. Sige. So, for your activity, entitled this finding ways, instruction for this for the asynchronous class, the learners will list down 5 do's and don'ts in terms of preserving ecosystem using the provided link below. State your thoughts and insight using the application provided from the facilitator. Presentation must be clear, short, and wise. So dito, manonood kayo ng video. Then, kapag natapos nyo na panoodin yung video nyo, gagawa kayo ng do's and don'ts regarding doon sa napanood nyo. So, ang application na gagamitin nyo is about Google Sites. Clear ba kayo dyan? Nagigets naman. Yes po, ma'am. Yes Nag-gets po. na po. Opo. So, ito, last na to, make it possible. Ang assignment nito. Ang instruction nito, create a slogan that will describe the given word for each group and must answer the 2 questions below. Number 1, the benefits of the given word. 2, give 3 words to boost the given word. Example, save, plant, recycle. So, aware naman siguro yung kayo kung ano yung slogan, di ba? Dapat masasagot nila tong mga 3 question. Ito yung example ng slogan natin. Ayan. When you save water, it saves you back. When you refuse to reuse, it's the earth you abuse. Save the earth, we have nowhere else to go. So, ganyan yung mga slogans na pwede nyong gawin. Basta, connected siya sa mga topic. Ang mga topic nito is, kailangan related siya sa mga group na ibibigay. Sa group 1, ito ang eco-literacy. Group 2, role of citizens. Group 3, dark green schools. Group 4, environmental education. And group 5, 7 environmental principles. So, ito yung content. So, that's all. Ito lang yung mga references natin. So, yun lang, guys. Thank you. Sana may naintindihan kayo. Kahit masyadong mabilis. Hello? Thank you Okay na po. po, ma'am. Thank you po, Opo, ma'am. ma'am. Sige. Good night. Good night po. Night po. Good night. Sige, thank you. Thank you po. Sige, thank you.